It means daily. O di continued steadfast. Padayon sila nga nag-alagad sa Ginoo. Kay once pag-ugman nimo na sa bulan sa Dios, I believe natural ang pagkalagad mo sa Ginoo magpadayon. Amen. Manamo din nakita namo o makita na din we have a consistent revival of their lifestyle. They have a consistent revival of their lifestyle. Kaya naman, nag-continue sila steadfastly. Ay wala problema din. I mean, there's problems ka lang yan. There's persecutions. There's trials. But nagpalayo sila. Kaya naman, grabe yung revival. Minaangkin nila everyday sa ilang lifestyle sa pagkalagad sa Diyos. Munang dapat ang himuon, hindi lang kayo revive ka. Kung saan kumonin mo sa mag-guilty, kung may partner sometimes, revive ka. Kaya dagang tao sometimes, revive ka. Kaya sa conference, sa Sunday, or sad to say, pag ikaw lang isa sometimes, dahil nag-atiyong sa kaway, sometimes, huya na ka. Kaya nga naman, hindi consistent na revival sa mga lifestyle. Dapat kita iksuhan, naman sa simbahan, o wala kita sa simbahan, dapat consistent ang revival sa mga kasing-kasing. Dapat magkayo ka para sa Diyos. Nagakalayo ka permanente. Atong pasigawan, atong ikalayo, ignite na ito, ang revival sa mga kasing-kasing. Na consistency. Muna makaingon na nag-grabe everyday ang mga simba. Now, sa itong panahon ko ron, hindi natin makakaya ng everyday. Pwede siguro kung mga paningkamutan, nakadaan daw. Hindi na magtrabaho, hindi na mag-skula, simpan lang na. But because of those reasons, hindi na natin kaya. But sila yun, nga naman, do you think, wala naman trabaho ng mga tao doon? I believe na. But nga nung grabe nung sila nag-alala sila because of the revival sa mga kasing-kasing. Amen. Grabe ang revival. Sumubuna kita igsoon, pag natin revival, mamaskias na magtabas sa kasi ikaw na lang, once consistent ka, or duha naman lang, or tulo man lang, ang importante ni, nagpadayon ka sa pagkadalos sa Diyos na nagluwas ka na. Amen. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Grabe ang kadasig mo. Muna kita igsoon ang kusapon at challenge na makuha na mo din na magpadayon ka sa revival na naangko na ito karon. Atong i-maintain na. Muna nakanilog sa itong simbahan. Siguro sa isa katuwig, hindi lang siguro duha ko itong revival meetings natin. Nga naman, kay constant ang kabugnawon. Perminti ang kabugnawon. And dali na mahatag sa kabugnawon. Muna pinabalik-balik na revival. Nga naman, ang kabugnawon ninyo karon, magulihan ang kainit ako ng sunod, magpalayo sa no, and later on sometimes, mabugna na ang God, and there's revival, makadasan na nato, and that's the reason, makapadayon ka sa paglalagad sa Diyos. Yun ang consistent revival. Dapat kita igsuon natin consistent na revival. Kasi maningin ni King David sa Psalm 55 verse 6, will thou not revive us again, that thy people will rejoice in thee. Grabe ang revival. Ngayon, higahang po ni David. Nga ang tanak magbalik-balik ng revival. Namin suna, ipasugan na revival, hindi lang kayo sa may kabuk. Nga nangingon nga again. And I believe again and again, kinahanglan mo ang individual revivals, na may mga church-wide revivals, na may expect na ito karon. But I believe pag-unang-una, ikaw ay, ang ikaw ang mga takunsoban, na ma-revival sila. Wala namin suna, nabantayan ko sila ko ang picture ng gamit na kasunod itong 7 matches. Nga parang isa, pagkayo sa isa, pagdikit niya sa isa, makayo siya. Now, I believe na spiritual activation na nakuha na ko, nga pag ikaw iksuanon, pag-revive ka, ipakita niyo sa iksuon mo sa pagtuo, and munikit ka kaniya, revive ka, and siya nga nagkabugnaw, mag-revive po siya, and katapos isa, munikit na pagtuo, and revive ka, mapalayo na sa ito. And that's consistent revival na ma-expect natin. Amen. Naman, walay nagundang nga revive sa katapos na natin. Mama-expect na sila rin revive dapat kay mga Bible students sila dapat revive yung mga staff sila dapat magtagpo sa ato na pangandoy ng revival. Amen. Dapat consistent ang revival. Ay muna nakita ang ito din nganong ang Jerusalem Church nagapadayon sila na it's because of that revival. Nga ilang ginatamod silang ginabuhi. Na number 4, not just rightful conversion, their soul, that heart of their affection, consistent revival of their lifestyle. Balik sa mga text, Acts chapter 4. This is one thing good that I myself can, kumbaga marinay na po sa simbahan din. Acts chapter verse 34 and 35.
which is being interpreted, the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Now, kung atong tanaw, wala pa siguro yung members nila nga nagbalik yung yuta. Sige, wala pa siguro, kung naman. Pero hindi makita na ako sa simbahan nga ang matagos sa members nila. They are willing to give their treasures. They are willing to give the financial na aspect para lang makahatag sa bulabong sa Diyos. Even though na kami mismo mo sacrifice ng paglingon, doon mo para lang sa mong pamilya, para lang sa mga anak, para lang sa panimalay na mo. But yet they are willing to give that for the Lord. And that's bullet number 4 nga strategy or recipe nga makita na doon. Number 4 is they have an intense integrity of their treasure. They have intense integrity of their treasure. So ang word integrity are honest sa ilang bahan din naghatag sa Diyos. Hindi pa ka makikita honest din yan. Now, na sa Bible, kung nagbaligya o plans, kanilang ikuha ang kickback part sa Diyos, kung sinaytago sila. Diya kayo ipatay sa Diyos. Nga naman, di are not honest. But hindi, nga mga believers, ibaligyan nila ang land, ibaligyan nila mga properties, and the money that was sold, or ang halin niya na, ilang ihatag sa simbahan, and that's the reason why, nagpadayon ng plans sa revival, nagpadayon na sila mga Kristohanon sa pag-alam sa Diyos. Nga naman, grabe ang support nila sa Diyos. Amen. And nakita ko na ko sa itong simbahan. Because of all the members, todo ginagmay ang uban, ayaw mga goal, gamay ay mong bahay na importante, na kay bahay ng simbahan. Ayaw ng awan, di man ako mag-compare sa uban na nagpul lamang. But ang importante, so you have part in this ministry. Amen. Na kay bahay. Na natunan ako when I was in Bible school, mabalik-balik na ako nga gina-training ni pastor nga sa gamay ninyo nga ginadawat ko dapat na para sa Diyos na kaya mo sa sakripisyo. Kaya pagkaroon sa gamay na dili ta honest, what integrity sa gamay pa lang na ginahatag sa Diyos, much more na, kung dinagto na, by the thousands na, by the millions na ginahatag sa Diyos kanino. How can you expect na maging honest? Amen. Maging Amen. honest sa mga sentibor, mga sinusinting sa tao, mga pinisi lang, honest na punta. Kung by the thousands or hundreds na ginahatag sa Diyos. Amen. But this church, we have this integrity of their treasure. Grabe ang ilang integridad. Hindi nila ginabakakan ng Diyos. Now, masalamat sa itong simbahan. Never na ko nabungog po. Never ko na ko na-experience. When I was here, nga ang pastor nato din, magsukit, nag-tights na si sister, nag-tights na si brother. Kaya mga doon yan. Kaya nga naman, yung masituit, naghihimo ni mo para sa Ginoo na. Amen. Una, kinahanglan maging honest na, maging nata-integridad sa treasure na gihatag sa Diyos kanino. Anyway, ang ibalik, that treasure na sinamot karon, kinahanglan ni mo, yes, ni pastor, gihaguan mo pre, pastor, nagsingot ko, nagluwa ko na pastor, but anong kuha mo sa Ginoo? Dili, naghatag na ang Diyos, dili na yun mo. Una nga angay, ibalik mo sa Ginoo na. Una, kinahanglan natin integridad ng Ginoo. Pangutanay mo pagalingon. Kung I believe sa uban din, grabe na ang integrity din. Baka sa uban, kung wala pa mo nag-try, much better i-try din nyo naman. Para makita ninyo ang panalangin. Kung sa kanilo ang panalangin sa Diyos, kung ikaw honest sa treasure na gihatag sa Diyos kanino. In our church, it's been a living testimony. It's because of the integrity of our pastor here. Millions na nag-abot kanina. But wala na ginakumplo. But sad to say, sometimes sa among babae ng mga pastors, mga husband ko din sa Diyos. Ito, lahit na siguro ginabago ko sa mga kasakitan ng galang. Kaya, kami mismo nag-experience, nakita ng bulsa na ginastuhanan sa simbahan. But, makadungog pa tayo na pinahanglan sa buong simbahan na, yung pinahanglan, kaya multi-million building na yung mga planning sa kaya sa usap ng mga tapo din. But this church and all the members here, aside ka sa integridad sa simbahan. Amen. Kailanman, wala nagkalang sa lapit ini. Our pastor, wala kumbaga ginabulsa, pwede niya himon. Kaya iya man ang ihaguan, siya mismo na ikatuwa niya na. But nga nung dilit man niya kaya, kaya nga naman grabe ang burden niya. Nasa integridad, sa treasure, naghihatag sa Diyos, sa iya. Sumupo na kita ng members, kita ngayon mag-uol. Kung si pastor na kaya mga tagilan ko, kita mo lahat, kaya mo sa gihatag sa Diyos. Amen. Kaya nga mas habang integrity
this church is the living testimony nga nakapadayon sila. Until na, makita natin ang testimony. Kaya nga naman, history is what sa Bible, pag dinani ng hino. In the sense na maka-challenge na natin. But yet, grabe ang ituloy. That's the number 4 thing na nakita natin. Number 5, and 6 things this evening. Number 5, verse 33. Alam sa itong text in the book of Acts. Verse 33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Nakita ko, with great power, naghihatag sa apostles, or gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. Now, number 5 na nakita natin the right recipe for retaining a stable church. Number 5, they have the powerful Savior from their enemy. They have a powerful Savior na batok sa mga kalaban, batok sa nauna na kalaban mga yawa, na gusto mo bungkag, gusto mo dao, gusto mo destroy sa simbahan ito. Yet, we have a powerful Savior na kaya mo sustain na ito, kaya maglambo, mag-bless na ito, pag magpalayo mo sa kalaban sa Diyos. Nahingon din sa Bible, gusto na makasama ni in the book of 1 John chapter 4 verse 4. And in fact, ngunit ko siya many times, I am blaming every time na nag-down pa, sometimes na mga topic, sometimes na mga distraction ito dala sa kaway. Ingon ang Bible, we are of God, little children, and have overcome them, because greater is He, that's the Lord Jesus Christ, that is in you, than He that is in the world. Mas kamanan ang Diyos nato ang Diyos, mas kamanan ang kialagaan ng Diyos compare sa yawa nga nasa pagkakas. Amen. Nagtangay mabuhol, munang grabe ang nasa nila, nga nang grabe ang revival, nga nagpadayon, nga ninot ang simbahan, nga nagpadayon sila, nga naglambo, nagdagan, kung na naman, nasa lay kamahanan na Diyos, nga kaya against sa mga tao. Amen. Sa Bible, na ng Romans, ginagawa ito, if God before us, who can be against us? Amen. Ang Diyos nasa atin, isa man kaya mo ba sa atin? Isa man mo laban sa atin? And that's one thing I believe, nga na nagpadayo ng Anna Baptist Church. It's not because masalamat na, we have a pastor that is used by God. Para atong inumdumon, it's not only because of Him, but because we have a God that is so powerful, nga kaya magamit ang tao, even though we are working, yet kaya magamit sa Diyos, pag ikaw son, kaya ka magpagamit, you have a desire na magamit sa Diyos. Padayo na, ay naman gamito ka sa Diyos. Kamahalan ng Diyos na kaya magamit mo. Mingon ta, pastor, gusto kawat, gusto tinuod ang kaaway. Hindi lalim ang kaaway. More than ang experience na compare sa ito. Pag nakanino tinsuon, mas kamahanan ang Diyos na. Amen. Labaw ang Diyos. Anong mindot kayo mag-alagas? Anong pando ng ta? Anong maniskaris na sa problema? Mga tayo kamahanan ng Diyos? Anong problema sa yawa? Mga persecution sa yawa? But we have God that is so powerful na kaya sustain mo. Amen. Sustain mo sa Diyos. Ang Diyos sa kalagalan. We have a powerful Savior from our enemy. Ngayon gusto ngayon sa John 10:59. My Father which gave them me is greater than all. Labaw sa lang ng Diyos, and no man is able to pluck them out of my hand. Amen. That's the God we are serving. That's the God so powerful that we are serving right now. Hello believers, padayon ka sa pagkalagas sa Diyos. Wala ka nang ingon na wala problema. Walang pinuod ka sa pagkalagas sa Diyos. Walang pinuod na real ka. Kaya ano man ay problema, ang nakalingkod ka. We are a God that is there for us. And the Bible says, He is there in you. I will never leave you nor forsake you. Di ka masagdan sa Ginoo. Amen. Amen. Simbahan for 27 years. And I believe with all my heart, still we have the powerful God na mag-sustain padayon ka nato until naglalong wala siya. Idugang mo na siya bilang mga katuigan. So wala ka naman doon